Tahimik ang maliit na barong-barong nila Aling Shoni sa gilid ng estero sa Tondo. Madalas, tanging ingay ng mga lasing at tawanan ng mga kapitbahay ang maririnig tuwing gabi. Ngunit ngayong hating gabi ay mayroong ibang tunog. Kalansing ng bote, halakhak ng mga babae at kalabog ng mesa. Hoy, Shani! Ikaw na naman ang panalo Sigaw ng isa sa mga barkada niyang silita habang nagbibilang ng barya sa mesa. Aba, syempre naman. Malakas pa ako sa alas 4, no? Sagot ni Aling Shoni, sabay lagok ng gin. Pulang-pula ang mukha niya, pawis na pawis, at halatang matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. Sa sulok ng bahay, nakahandusay ang lumang bag ni Lizelle, ang tanging gamit niyang pang-eskwela. Sa tabi nun ay nakaupo si Lizelle, 15 taong gulang, payat at tila mas matanda sa kanyang edad. Tahimik niyang hinahabi ang lumang notebook habang pinipigilan ang kanyang luha. Nay, may baon po ba ako bukas? Mahinang tanong ni Lizelle. Hindi siya nito sinagot. Patuloy lamang sa tawanan si Aling Shoni kasama ang mga barkada nito. Nay, muli niyang tawag, halos pabulong. Ang kulit-kulit mo naman. Hindi mo ba nakikita? Abala ko rito, Singhal ni Aling Shoni, sabay hampas ng baso sa mesa. Napasinghap si Lizelle, sabay talikod. Pinilit na nilunok ang pait sa lalamunan. Kinabukasan, habang naglalakad siya papuntang eskwela ng walang laman ng tiyan, nakita siya ng kaibigan niyang si Rona. Lizelle, wala ka na namang baon, Sabi nito. Okay lang, Rona. May tinapay pa ako mamaya sa bahay. Pagsisinungaling niya, sabay ngiti. Hindi niya kayang sabihin na wala talaga. Sa klase, halos hindi na siya makasunod. Gutom, pagod, at kulang sa tulog. Pero sa tuwing naririnig niya ang boses ng guro, ay para bang merong bumubulong sa kanya. Kaya mo to, Lizelle. Hindi ka pwedeng sumuko. Pagsapit ng hapon, dumiretso siya sa tindahan ng karinderyang pag-aari ni Aling Marites. Pwede po ba akong maghugas ng pinggan? Kahit pareha lang po pangbaon ko po bukas. Naawa naman si Aling Marites at pinayagan siya. Sa bawat hugas ng plato, iniisip ni Lizelle ang kanyang ina, kung bakit tila nawala na ang dating lambing at kalinga nito. Naalala niya ang panahong buhay pa si Tatay Romy. Laging may hapunan, laging may tawanan. Ngunit simula nang malunod ito sa dagat dahil sa bagyo, ay nagbago ang lahat. Pag-uwi niya, amoy alak na naman sa bahay. Nakahandusay si Aling Shoni sa sahig. Tulog, may hawak pang bote. Tinakpan ni Lizelle ng kumot ang ina at marahang hinaplos ang buhok nito. Balang araw, Nay. Mahina niyang wika. Magiging proud ka rin sa akin. Tumingala siya sa kisame. Pinipigilan ang luha. Sa murang edad, natutunan ni Lizelle na tumayong mag-isa. At doon sa gitna ng dilim, nabuo ang isang pangako na hindi siya magiging katulad ng ina niya. Maagang gumising si Lizelle kinabukasan. Wala pa ang araw. Pero hawak na niya ang maliit na bayong na may lamang 3 balot ng kakanin. Sapin-sapin, puto, at pati na rin kutsinta. Pinairam lang ng kapitbahay na si Aling Marites bilang paninda. Huwag kang mahiya, iha. Yan lang muna, Dadagdagan natin pag kumita ka na. Wika ni Aling Marites habang iniabot ang bayong. Salamat po, Nay Marites. Promise po, babayaran ko po ito kapag nagkapera po ako. Sagot ni Lizelle na may ngiting pilit, ngunit may ningning sa mga mata. Sa kanto, dumaraan siya sa mga tambay na kilala niyang kaibigan ng kanyang ina. Ay, anak ni Shoni, nagnenegosyo ka na pala.
Kantyaw ng isa. Baka naman mas masipag to kaysa sa nanay niya. Dagdag naman ng isa pa. Sabay halakak nila. Hindi na lamang pinansin ni Lizelle. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglalako. Kakanin po. Masarap at mura lang po. Paulit-ulit niyang sigaw habang pinupunasan ng pawis. Sa eskwelahan, dumating siya bago magbell. Agad niyang inilapag ang mga paninda sa gilid ng gate. Marami sa kanyang mga kaklase ang bumili. Hindi dahil sa awa, kung hindi dahil sa masarap nga ang gawa ni Aling Marites. Pagkatapos ng klase, imbes na umuwi, tumuloy siya sa bahay ni Aling Lorna para doon ay maglaba. Nariyan ka na pala, Lizelle. Kaya mo kaya tong mga labahan? Medyo marami to, iha. Opo, Nay Lorna. Sanay na po ako. Basta't makabayad lang po ako sa project namin sa school. Tugon niya habang sinisimula na ang labada. Sa bawat pagkusot niya ng mga damit, tila doon niya binubuhos ang lahat ng hinanakit sa kanyang buhay. Hindi niya man masabi sa kanyang ina ang sakit. Nilalabas niya yon sa pagtatrabaho. Kinagabihan, dumating siya sa bahay na pagod na pagod. Nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo sa labas at lasing na naman. Aba, saan ka na naman galing ha? Nagpapakadelikadesa sa mga kapitbahay? Sigaw ni Aling Shoni, sabay hagis ng bote sa padera. Nagtrabaho po ako, Nay. Mahina niyang tugon. Trabaho o kalantian? Hindi ka man lamang marunong magmano sa nanay mo. Tahimik lang si Lizelle. Sanay na siya. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang bahay. Inilapag ang kita sa ilalim ng lumang lata. 200 ang lahat. Sapat na para sa pamasahe at assignment. Habang nakaiga sa banig, naririnig niya ang tawa ng kanyang ina sa labas, kasama ang mga barkada. Ang saya-saya nila. Pero ako kailan kaya? Bulong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, nakasalubong niya ang advisor nilang si Ma'am Teresa. Lizelle, napansin kong lagi kang pagod at wala kang baon. May problema ba sa bahay? Tanong nito ng may malasakit. Umiling si Lizelle. Wala po, ma'am. Okay lang po ako. Basta't makapasok lang po ako sa klase. Masaya na po ako. Ngumiti si Ma'am Teresa, sabay abot ng tinapay at gatas. Ayan muna ha. Tandaan mo, iha. Minsan, yung pinakamabigat na pagsubok, yun rin ang magtutulak sa atin pataas. At mula noon, araw-araw nang ginaganahan si Lizelle. Hindi para patunayan ang sarili sa iba, kung hindi para sa pangarap niyang isang araw, mapabago ang buhay nila. Kahit siya lang ang kumikilos. Sa puso niya, nagsimulang umusbong ang pag-asa, isang maliit na liwanag sa gitna ng dilim na siya mismo ang nagsindi. Makalipas ang ilang buwan, tila mas lumalim pa ang pagkakalubog ni Aling Shoni sa bisyo. Hindi na lamang alak at sugal ang kanyang inaatupag. Pati ang mga gamit sa bahay ay isa-isa nang nawawala. Una ang lumang bentilador, sumunod ang TV. Hanggang sa isang araw, napansin ni Lizelle na pati ang lumang singsing ni Tatay Romy ay wala na. Nay, nasaan po yung singsing ni Tatay? Tanong ni Lizelle habang nag-aayos ng kanilang lumang aparador. Yun ba? Itinaya ko sa sugal kagabi. Sayang nga munti ka na akong manalo. At sa halakhak ni Aling Shoni, tila may pumutok na damdamin sa dibdib ni Lizelle. Nay naman, yun na lang po ang natitirang alaala ni Tatay. Napasigaw siya, halos manginig sa inis. Huwag mo nga akong sisigawan dyan. Anak lang kita. Kung hindi dahil sa akin wala ka rito sa mundo. Balik ni Aling Shoni, sabay hampas ng kamay sa mesa. Tahimik. Tumulo ang luha ni Lizelle, pero hindi siya nagsalita. Lumabas siya ng bahay. Naglakad papunta sa kalsada. Dala lang ang lumang bag. Habang naglalakad,
Narinig niya sa loob ng isipan ng mga salitang iyon. Anak lang kita. Wala ka dito kung wala ako. Masakit, pero sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang katotohanang hindi na siya kayang protektahan ng kanyang ina. Dumiretso siya sa lumang waiting shed sa tapat ng eskwelahan. Doon siya umupo, tumingin sa langit at hinayaang pumatak ang kanyang luha. Bakit ganito, itay? Bulong niya. Ginagawa ko naman po ang lahat, pero bakit parang kasalanan ko pa? Ilang sandali, lumapit si Ma'am Teresa. Lisel? Nagulat siya. Mabilis niyang pinunasan ang mga mata. Ay, wala po ito, ma'am. Napagod lang po ako. Ngunit alam ni Ma'am Teresa ang totoo. Alam mo, iha, minsan yung mga taong pinakamahal natin, sila rin ang pinakamalalim na sugat na maiiwan. Pero tandaan mo, iha, hindi mo kailangang maging katulad nila. Sa mga salitang iyon, parang may kumalabit sa puso ni Lisel. Muli siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mukha, at pagkatapos ay nagpasya. Hindi siya susuko. Simula noon, mas lalo siyang nagsumikap. Nagbebenta siya ng yelo sa gabi at naglalabas sa umaga bago pumasok. Kung minsan, halos wala siyang tulog pero laging buo ang kanyang loob. Isang gabi, sa kanyang pag-uwi, nadatnan niyang lasing si Aling Shoni kasama ang mga barkada. Lisel, ba't tumating ka rin pala? Dito ka, halika't inom tayo. Pasensya na po, Nay. May exam po ako bukas. Anong exam? Ano naman kung pumasa ka, ha? Magiging mayaman ka na ba nun? Di ba hindi naman? Hindi na siya sumagot. Pumasok siya sa loob. Isinara ang pinto. At doon ay tahimik na umiyak. Hindi na galit ang nararamdaman niya, kung hindi awa. Awa sa ina na hindi alam kung papaanong magmahal. Kinabukasan, isinulat niya sa notebook ang isang pangako. Kahit kaano kahirap, hindi ko kailanman gagawin sa anak ko ang ginawa ni Nanay sa akin. Hindi ako susuko. At sa bawat araw na lumilipas, ang pangakong iyon ang naging sandata niya sa pagtitiis. Isang umaga, habang nakapila si Lisel sa registrar ng kolehiyo, nanginginig ang kamay niya habang hawak ang isang sobre. Sulat ito mula sa isang foundation na kanyang inaplayan ng scholarship. Matagal niyang pinangarap ang sandaling iyon. At ngayon, heto na. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Congratulations! You've been accepted as a full scholar under the Brightman program. Para siyang nabunutan ng tinik. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Napaluha dahil sa tuwa. Salamat po, Lord. Mahina niyang bulong. Agad niyang pinuntahan si Ma'am Teresa para ibalita ito. Ma'am, nakapasa po ako. Scholar na po ako. Sigaw niya. Nangingislap ang mga mata. Niyakap siya ng kanyang guro. Yan ang bunga ng pagsisikap mo, anak. Huwag mong sasayangin, ha? Ngunit pag-uwi niya, ibang eksena ang bumungad. Si Aling Shoni. Nakaupo sa labas ng bahay. May hawak na bote ng alak at nakasimangot. Oh, saan ka na naman galing, ha? Tanong ni Aling Shoni. May good news po ako, Nay. Scholar na po ako sa kolehiyo. Libre po ang tuition ko at may allowance pa po. Masiglang sabi ni Lisel. Ngunit imbes na matuwa, sarkastikong umiti si Aling Shoni. Aba, scholar. So yan na pala ang rason kung bakit mo ako hindi pinapansin. Lumaki na ang ulo mo, ha? Hindi po, Nay. Huwag mo akong tatawaging Nay dyan. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay sa mundong ito. Tahimik si Lisel. Nakatungo. Pilit na pinipigilang tumulo ang kanyang mga luha. Nay, gusto ko lang po sana na balang araw, mabigyan ko rin kayo ng magandang buhay. Huwag mo na akong papaasahin. Hindi ko kailangan yan, no? Ang gusto ko, sumama ka muna sa mga kaibigan ko.
Mag-enjoy ka rin. Hindi ang puro aral ka lang. Wala nang nasabi pa si Lisel. Pumasok siya sa bahay. Dala ang kanyang bag. Sa loob, nakaupo siya sa gilid ng kama. Sabay yakap sa sobre ng scholarship. Sa halip na saya, ang naramdaman niya ay lungkot. Dahil sa kabila ng tagumpay, ay wala siyang makaramay. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Lisel ang buhay kolehiyo. Sa unang araw ng klase, nakilala niya si Tess, isang masiyahing kaklase na galing rin sa mahirap na pamilya. Uy, pareho pala tayong working student. Sabi ni Tess habang nag-aabot ng tinapay. Oo, naglilinis ako sa karinderya tuwing gabi. Ikaw ba? Sa printing shop naman ako, basta't makasurvive lang. Mabilis silang naging magkaibigan at nagkagaanan ng loob. Tuwing may problema si Lisel, si Tess ang takbuhan niya. Alam mo, Sel, Sabi ni Tess isang gabi, hindi mo kailangang patunayan sa lahat na mabuting anak ka. Alam ng Diyos yun. Sa tamang panahon, maiintindihan rin ng nanay mo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lisel ang gaan ng kanyang loob. Sa bawat tawa nila ni Tess, tila nabubura kahit kaunti ang bigat ng kahapon. Ngunit sa kabilang banda, si Aling Shone ay lalong nalulong sa bisyo. Pinagkalat niya sa mga kapitbahay. Nako, yumabang na ang anak ko. Scholar daw siya kuno. Pero nising ko ay hindi ako binibigyan. Habang si Lisel ay patuloy na tahimik sa pakikibaka, nag-aaral, nagtatrabaho at nananalig, hindi niya alam kung kailan matatapos ang sakit. Pero isa lamang ang sigurado. May liwanag na siyang nakikita, kahit nasa gitna pa siya ng dilim. Mainit ang araw, ngunit hindi yon alintana ni Lisel. Sa suot niyang itim na toga at puting kwelyo, pakaramdam niya ay kayang-kaya niyang harapin ang mundo. Sa wakas, natupad rin ang pinapangarap niyang araw, araw ng pagtatapos. Nasa entablado siya, nakangiti, hawak ang diploma, habang pumapalakpak ang buong auditorium. Tinawag ang kanyang pangalan bilang cum laude. Tumindig si Lisel, naglakad ng may dangal, at sa bawat hakbang ay tila binabalikan ng lahat ng paghihirap, ang paglalako ng kakanin, mga gabing walang tulog, mga luhang hindi mabilang. Sa likod ng silid, nakatayo si Aling Shone. Hindi dahil gusto niyang makita ang anak na matagumpay, kung hindi dahil narinig niyang merong alawan sa trabaho kagad si Lisel pagkatapos graduate. Yan ang anak ko. Sigaw niya sa mga kapitbahay na nakasabay sa panonood. Ang galing ko talagang magpalaki ng bata. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan ni Lisel ang kanyang ina. Nay, salamat po sa pagpunta. Sabi niya na merong paggalang. Oo naman. Siyempre proud ako sa iyo, anak. Ano, magkakatrabaho ka na raw? Saan mo kukunin ang unang sweldo mo? Sa opisina po, Nay. Pero, Nay, bala ko pong mag-ipon muna. Gusto ko po sanang magrenta ng maliit na kwarto malapit sa trabaho. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Shone. Ha? Anong ibig mong sabihin? Aalis ka sa bahay? Opo, Nay. Para po makapag-focus po ako. Saka para hindi ko na po kayo maabala. Hindi mo ako maabala? O ayaw mo lang talaga akong tulungan? Ganun ba yan, Lisel, ha? Hindi naman po sa ganun, Nay. Huwag po akong ginaganyan-ganyan, ha? Ang kapal ng mukha mong magsalita. Ni kusing ay wala ka namang binigay sa nanay mong nagpakahirap sa'yo. Natahimik si Lisel. Lahat ng ala-ala ng kanyang kabataan, gutom, takot, pagod, at paghihirap, biglang bumalik sa kanya. Pero mas pinili niyang manatiling kalmado. Nay, hindi po pera ang paraan para suklian ng pagmamahal. Pero sana po, unawain niyo rin po ako. Gusto ko lang pong makapagsimula. Galit na galit si Aling Shone. Yan, wala kang utang na loob.
Walang pinatunguhan ang pagpapalaki ko sa'yo. Kung hindi dahil sa akin ay wala ka sa mundong ito. Sa unang pagkakataon, hindi na umiiwas si Lisel. Tinignan niya ang ina. May luha sa mga mata. Opo, Nay. Wala po ako rito kung hindi dahil sa inyo. Kaya nga po ako nagpapasalamat araw-araw. Pero sana, huwag niyo na rin pong sirain ang natitirang respeto ko sa inyo. At tuluyan na nga siyang umalis dahil sa sobrang kahihiyan. Pag-uwi ni Aling Shoni, nag-inom siyang mag-isa. Sumisigaw siya sa hangin. Walang utang na loob. Lumaki lang ay nagmamalaki na. Habang si Lisel, tahimik na lumipat sa inuupahang maliit na kwarto. Luma, masikip, pero payapa naman. Sa unang pagkakataon, natulog siyang walang ingay ng alak. Walang sigaw, walang iyak, tahimik, malungkot, pero malaya. Hindi niya alam kung tama ang ginawa niya. Pero sa loob niya, alam niyang iyon ang unang hakbang tungo sa panibagong buhay. Isang buhay na mayroong direksyon at mayroong pag-asa. Lumipas ang ilang buwan mula nang umalis si Lisel sa poder ng kanyang ina. Ngayon, nakatira siya sa isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng lumang apartment sa Maynila. Maliit lang yon. Isang kama, maliit na mesa, at pati na rin kalan. Pero para kay Lisel, ito na ang pinakamatatag niyang tahanan. Tahimik, malinis, walang amoy ng alak, walang sigawan, at higit sa lahat ay walang galit. Tuwing umaga, 5:00 pa lang ay gising na siya. Naghahanda ng tinapay at kape. Salamat, Lord. Salamat po sa magandang umagang ito. Panibagong araw na naman po. Pagkatapos ay nagbihis siya ng maayos. Puting blouse, itim na slacks, at lumang sapatos. Papasok sa trabaho bilang assistant sa isang accounting office. Tahimik lang si Lisel sa opisina. Ngunit napansin kaagad ng kanyang mga katrabaho ang kasipagan niya. Lisel, hindi mo kailangang mag-overtime araw-araw, sabi ng supervisor minsan. Ngumiti lang siya. Okay lang po, ma'am. Sayang din po kasi ang oras. Gusto ko pong matuto. Sa labas ng trabaho, patuloy pa rin siya sa kanyang pagtulong. Tuwing Sabado, nagtuturo siya ng libreng tutorial sa mga batang kalye sa ilalim ng tulay. Minsan naaalala niya ang kanyang sarili sa kanila. Gutom, pagod, pero puno ng pangarap. Ngunit sa bawat gabi, sa gitna ng katahimikan ng kanyang kwarto, palaging may isang tanong na bumabalik. Kamusta na kaya si nanay? Maraming beses siyang nagtatangkang bumisita, pero palaging pinipigilan ng takot at hiya. Hanggang sa isang araw, dumaan siya sa tindahan ni Aling Marites. Lisel, iha, hindi mo ba alam? Si Shoni, ayun mas lumala ang bisyo. Minsan nga nakikita kong naglalakad mag-isa sa gabi, sumisigaw at isinisigaw ang pangalan mo. Nanlumo si Lisel. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Awa? O pangungulila? Pag-uwi niya, humarap siya sa mesa at nagsimulang mag-ipon. Sa bawat sahod, naglalaan siya ng bahagi ng pera sa isang maliit na sobre na may nakasulat na, para kay inay. Hindi niya alam kung papaano niya yun ibibigay. Pero araw-araw ay iniipon niya yon. Pera para sa gamot, pagkain, at balang araw, bahay na marangal para sa kanyang ina. Lingid sa kaalaman ni Aling Shoni, may nagpapadala ng grocery sa kanya tuwing katapusan ng buwan. Bigas, delata, kape, sabon, at marami pang iba. Hindi ko alam kung kanino galing to, sabi ni Aling Shoni minsan sa kapitbahay. Baka naman kay Lisel yan, Shoni, sagot ni Aling Marites. Ano? Si Lisel? Aba, imposible. Hindi yun marunong tumanaw ng utang na loob. Sabay lagok ng alak. Ngunit sa likod ng kanyang mga salitang galit, may halong pangungulila.
Sa tuwing tahimik ang gabi, nakatitig lang siya sa dingding. Paulit-ulit na sinasabi, Anak, anak ko. Samantala si Lizelle ay patuloy na nagpapakatatag. Hindi niya sinasabi sa kahit kanino, pero gabi-gabi siyang nagdarasal. Panginoon, sana po ay turuan niyo akong mapatawad si nanay. Sana gabayan niyo po siya. Hindi ko man siya kayang yakapin sa ngayon. Sana po ay maramdaman niyang mahal ko pa rin po siya. At sa gitna ng katahimikan ng maliit niyang kwarto, tanging tunog ng relo ang maririnig. Tila bawat tiktak ay paalala na kahit gaano kabagal, dumarating rin ang tamang panahon. Isang maulang hapon nang bumagsak sa kama si Aling Shoni. Matagal na niyang nararamdaman ang sakit sa kanyang dibdib at sobrang paghingal sa tuwing naglalakad. Ngunit binaliwala niya iyon. Lasing lang siguro ako. Lagi niyang sinasabi. Pero ngayon, hindi na siya makabangon. Nilalamig, nanginginig, at halos wala nang makain. Ang mga dating barkadang kasama sa sugal at inuman ay isa-isang naglaho. Wala na akong kasama. Bulong niya, sabay tingin sa lumang larawan ni Lizelle sa dingding. Anak, kung nandito ka lang sana. Ilang araw siyang nakaandusay sa bahay. Hanggang sa isang umaga, merong kumatok sa pinto. Aling Shoni? Boses ng isang lalaking pormal ang tono. Pagbukas niya, isang lalaki ang nakasuot ng barong. May dalang sobre at itim na maleta. Magandang araw po. Ako po si Atty. Salazar. Bay pinabibigay po sa inyo ang anak ng si Lizelle Santos. Napatigil si Aling Shoni. Si Lizelle? Halos pabulong niyang tanong. Opo ma'am, siya po ang nag-ayos ng lahat bago pa man kayo magkasakit. Iniabot ng abogado ang isang sobre. May pangalan niyang nakasulat sa malinis na titik. Para kay nanay? Nanginginig ang mga kamay ni Aling Shoni habang binubuksan iyon. Sa loob, may liham. At pati na rin ilang mga dokumento. Mahal kong nanay, kung binabasa niyo po ito, siguro po ay dumating na ang oras na kailangan niyo ng magpahinga. Nay, alam ko pong marami kayong galit sa akin. Marami rin po akong hinanakit noon. Pero mas matimbang po sa akin ang pagmamahal ko sa inyo. Bawat sentimo sa kinita ko sa trabaho, nagtabi po ako. Hindi po para ipagyabang, kung hindi para siguraduhin na hindi na kayo kailanman magugutom ang mamumuhay mag-isa. Nakapangalan na po sa inyo ang maliit na bahay sa Cavite. Nakaayos na rin po ang inyong gamutan at pang-araw-araw na pangangailangan. Si Atty. Salazar po ang mag-aasikaso ng lahat. Hindi ko po kayo binigyan noon ng pera, hindi dahil sa galit, kung hindi dahil alam ko pong hindi niyo po noon magagamit sa tama. Nay, gusto ko po kayong tulungang mamuhay ulit ng maayos. Gusto ko pong makita kayong gumaling, tumigil sa pag-aalak, at muling umiti. Huwag niyo pong isipin na kilalimutan ko na kayo. Hindi po ako galit, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Ginawa ko lang po ito sa paraang makakabuti sa ating dalawa. Ang pangarap ko po ay simple lang, na bago man lamang matapos ang lahat, barinig po sa inyo ang salitang, Anak, salamat. Ito po si Lizelle, Nay, ang inyong anak, na palaging nagmamahal. Habang binabasa ni Aling Shoni ang liham, isa-isang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Anak, anak ko. Paulit-ulit niyang sambit habang yakap ang papel. Napaupo siya sa sahig. Umiiyak ng tahimik. Hindi na lasing, hindi na galit, kung hindi basang-basa ng pagsisisi. Patawad, anak. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, lumuhod siya at nagdasal. Panginoon, salamat po sa anak kong hindi ako sinukuan. Mula noon, ipinagamot si Aling Shoni. Unti-unti niyang itinigil ang pag-inom ng alak at araw-araw ay pinupuntahan ng nurse na ipinadala ni Lizelle. Sa bawat paggising niya,
Nakatingin siya sa litrato ng anak sabay sabi ng, Anak, salamat ha. Mahal din kita. maayos na ang tirahan ngayon ni Aling Shoni. Nakatira siya sa pinagawang bahay ni Lizelle. At hindi na rin siya nagugutom sapagkat palaging puno ng pagkain ng kanyang rep. Isang araw, tumating si Lizelle. Nakangiti, may dalang bulaklak para sa kanyang ina. Tahimik silang nagkatitikan, walang salita. Tanging yakap lamang ang nagsilbing tulay ng mga taon nilang pagkakalayo sa isa't isa. At sa yakap na yon, tila nabura ang lahat ng sugat. Luha man ang naging daan, kapatawaran naman ang naging wakas. Lumipas ang 2 taon mula nang magkasundo sina Aling Shoni at Lizelle. Ngayon, hindi mo na makikilala ang dating lasinggerang ina. Maaga pa lang ay gising na si Aling Shoni. Nagwawalis sa bakuran, nagtatanim ng mga halaman, at tinutulungan ng mga kapitbahay na nangangailangan. Ang maliit na bahay na ibinigay ni Lizelle ay naging tahanan ng kapayapaan. Sa harap nito, may nakapaskil na karatulang gawa sa kahoy. Salamat sa Diyos sa ikalawang pagkakataon. Madalas dumalaw si Lizelle tuwing weekend. Minsan ay may dalang tinapay at mga pasalubong. Minsan ay may dala rin siyang bulaklak. Nay, kumain na po ba kayo? Oo anak, huwag kang mag-alala sa akin ha. Hindi na ako umiinom ng alak. Tanging iniinom ko na lamang ay kape. Sabay nagtawanan silang dalawa. Parang walang naganap na sugat sa nakaraan. Tuwing gabi, magkasama silang nagdarasal. Salamat po, Panginoon. Bulong ni Aling Shoni. Salamat po sa anak kong hindi ako sinukuan. At sa tabi niya, nakangiti si Lizelle habang maigpit na hawak ang kamay sa kanyang ina. Salamat din po, Lord, dahil natuto akong magpatawad. Sa paglipas ng panahon, naging matagumpay si Lizelle sa kanyang buhay. Naging social worker din siya. Tumutulong sa mga kabataang pinabayaan ng mga magulang. Si Aling Shoni naman ay nagbukas ng maliit na karinderya sa tapat ng kanilang bahay. Ito ay pinangalan ng kusina ni Aling Shoni at Lizelle. Sa bawat ulam na niluluto niya, tila naroon ang pag-ibig na minsang nawala, ngunit ngayon ay muling nabuo. Araw-araw, may nakasabit sa dingding ng karinderya, isang lumang sulat, naka-frame at may pamagat. Para kay nanay. Hindi yon inalis ni Aling Shoni. Tuwing tinitignan niya yon, napapangiti siya at sinasabi, Ang anak kong si Lizelle, siya ang tunay kong kayamanan. At sa bawat hapunan nilang magkasama, sa gitna ng halakhakan at mga kwento, palaging may isang dasal na inuusal si Aling Shoni sa kanyang puso. Panginoon, maraming salamat po. Sa anak kong minahal ako kahit hindi ko siya minahal ng tama. Salamat po sa pagkakataong may tama ko pa ang aking mga pagkakamali. Salamat po, Panginoon, sa anak kong dahilan ng pagbabago ko. At sa katahimikan ng gabi, maririnig mo ang mag-ina, sabay na nagdarasal, sabay na humihinga. Sa wakas, magkasama, payapa, at buong nagmamahalan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng ibinibigay na pera o panahon, kung hindi sa kakayahang magpatawad at magmahal kahit pa nasasaktan. Minsan, kailangan nating lumayo para ipakita ang tamang daan at kailangan masaktan bago matutong magmahal ng totoo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel,
baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.